Hi guys, meron tayo ditong ayusin na TV. So yung brand niya is Lixing. China board siya guys. So i-on natin siya. So wala siyang standby power. So yun yung ayusin natin guys. Wala siyang standby power. So lilinisan ko lang muna siya guys kasi madumi. So ang problema nito guys, wala siyang standby power. So yung una natin na check is yung yung dito sa power supply. Kasi wala siyang standby power. So dito tayo mag-check muna sa power supply. So na guys, i-check natin yung mga diode dito sa may power supply kung merong shorted. So okay lang yung mga diode. So next naman is yung capacitor primary. Okay lang din yung capacitor. So next naman is yung regulator. Ito yung base. So okay lang yung regulator. Next naman is yung yung mga fusible resistor. Okay lang yung mga fusible resistor guys. So next is i-check natin yung mga transistor dito. Itong transistor na to at saka itong transistor. So ihahang lang natin yung dalawang paa para mas ma-check natin siya.
So ito na guys, na hang ko na yung dalawang paa niya. So i-check ko siya guys. Yung tester natin naka-range siya sa times 10. So in siya guys. So okay lang itong transistor. So ito namang next na transistor yung i-test natin. Ihahang lang natin ulit yung dalawang paa. So okay lang guys, PNP siya. Ito yung base, PNP. So okay lang din guys. So i-resolder ko na lang kasi okay lang siya. So yun guys, na-check ko na yung mga diode, yung capacitor primary, yung dalawang transistor, at saka yung regulator, at saka yung fusible resistor nya. So okay lang lahat. So mag-check naman tayo dito sa secondary, dito banda, papunta dito sa may H out. So unahin ko muna guys, i-check is yung ano, yung H out muna. Sambang is ito yung H out. So may nare-reading ako dito guys. Pag yung black is yung black prob yung inilalagay natin sa may gitna ng transistor, meron siyang palo na umaabot ng 1k ohms. Meron siyang pumapalo na 1k ohms. Dapat wala yung pumapalo. Ito siya guys, tingnan nyo yung tester, pumapalo siya. Meron siyang resistance. Dapat ito lang yung pumapalo guys. Pag binabaliktad naman, dapat walang palo to. Pero ihahang ko lang muna yung H out para malaman natin kung saan yung may trouble.
Nakahang na guys yung H out. So ititester ulit natin. So yan guys, meron siyang palo yung H out. So ibig sabihin sira yung H out. Nakahang na yung dalawang paa nito. Tapos tinister natin, meron siyang resistance. So ibig sabihin nito may sira yung transistor. So tatanggalin ko lang guys para ma-check natin ulit ng nakatanggal sa board. Yun siya guys, yung H out. So ito yung tatanggalin natin. So ito guys yung yung H out D1555. So i-check natin. So yun na guys, ito na, natanggal ko na yung kanyang H out. So D1555. So i-check natin siya ulit guys. So yung multi-tester natin is naka-range siya sa ×10. So titester natin siya guys. So yung black prob ilalagay natin siya sa gitna, tapos yung red prob naman ilalagay natin siya sa mga gilid. So yun guys, meron siyang resistance. So ibig sabihin may problema na yung H out niya. Yun guys, kaya hindi nag-standby power yung TV kasi sira na pala yung H out. So D1555. So yan guys, dagdagan lang natin ng range. In-range natin yung multi-tester sa ×100 para makita natin yun guys. So ito naman yung nahanap ko na H out na ipapalit, D155 din. So lalagay natin yung black prob sa gitna, tsaka yung red naman sa dalawang gilid, palipat-lipat. So yun guys, wala siyang palo. Dapat ganito yung H out, red prob lang yung nasa gitna, tapos yung black prob naman nasa dalawang gilid, palipat-lipat din, at pumapalo dapat yung tester natin. Pag black prob yung inilalagay natin sa gitna, dapat hindi siya papalo. So yun guys. So itong H out is okay. Yung H out naman nitong TV is sira na guys. Pumapalo na yung
tester kahit black prob yung nasa gitna ng transistor. So palitan ko lang siya guys. Pag magpapalit nga pala tayo ng H out, lalagyan natin siya ng silicone kasi heat resistance itong silicone na to. Kailangan linalagyan ng silicone para yung init ng transistor mas madaling lumilipat sa heatsink. So yun guys. Bago ko muna ilagay ito guys, i-check ko lang muna yung contact nito sa board, baka shorted din kaya nasira yung H out. Iti-tester lang muna natin yung contact ng H out. Kadalasan kasi nito pag nasisira yung H out, shorted din yung contact dito. So ito guys, parang may resistance din. Baka ito yung pinagmulan ng pagkasira ng transistor horizontal. Dapat rito hindi siya papalo. Baka may problema yung playback. Ihahang lang muna natin yung paa ng playback or yung supply papuntang playback. Dito siya guys, yung fusible resistor. Mayroon pa rin guys, so posibleng nasa playback yung resistance na to. Pag ikinabit kasi natin yung horizontal transistor dito, tapos itisting, masisira yung transistor kasi may resistance dito. Posible may problema yung playback. Check ko lang yung playback. So ito na guys, iti-tester na natin ulit. So yan na guys, wala na siyang resistance. So okay na yung
yung contact. So ikakabit ko na yung transistor. So yun na guys, nailagay ko na yung yung horizontal transistor. So i-resolder ko lang siya guys. Dapat yung pag susolder natin is lutong-luto yung yung soldering lead para mas makapit siya sa board. So yun na guys, na-solder na natin. So i-check natin ulit yung transistor. So yun guys. So yun guys, okay na yung transistor. So lilinisan lang natin siya ng lacquer thinner. So yung problema pala nito guys, transistor lang. Pero ititesting muna natin siya guys kung talagang transistor lang ang problema. Kasi yun lang yung nakita ko na trouble dito. Dahil pag kayo mag-check or pag kayo nag-aayos ng appliances kagaya ng CRT TV, so pag walang standby power, yung una nyong pupuntahan is yung power supply. Ito siya guys, dito. Itong may block na to, ito yung boundary ng power supply. Ibig sabihin, para sa high voltage ito dito na part. Yung secondary, hindi na yan medyo gaano nakakakuryente.
So pag walang standby power, punta lang kayo muna sa power supply. Pag okay yung mga diode, okay yung fuse, okay yung capacitor, okay yung dalawang transistor dito, at saka yung pinaka-importante is yung regulator, tsaka yung mga fusible resistor nya. So pag okay lang yan dyan, ibig sabihin nandito sa secondary yung trouble. So doon nyo nahahanapin sa secondary. So pag hinanap nyo sa secondary, susugin nyo yung yung B+. Ito kasi yung B+ nya, ito sa may secondary capacitor. So meron dyan fusible resistor papuntang B+. Ito, pinaka protector ito dito papuntang B+ ng playback. Yung playback naman dadaan siya sa isang paa papunta sa horizontal transistor. So yun guys, dyan kayo maghahanap. Tapos i-check nyo muna yung horizontal transistor kung may problema na siya, para malaman nyo kaagad kung ano yung problema. Pag ma-check na niyo yung transistor na ito yung sira, tatanggalin nyo siya, kasi mas maganda na chine-check yung transistor kung tinatanggal kaysa sa nakalagay, kasi meron pa yung mga resistance na nababasa ng multitester. So kailangan tinatanggal siya pag magtitesting kayo ng transistor or magtitester. So yun lang guys. Tapos pag for example okay yung transistor ng horizontal, so yung may problema niyan, it's either yung playback or yung mga connection or mga parts. So yun yung hahanapin nyo pag okay yung transistor. Kadalasan kasi yung may problema yung yoke pag shorted, so laging masisira yung transistor, at saka iinit yung yung playback. So yun guys, yun lang yung mga tips na pwede kong i-share dito banda sa may secondary. So yun guys, napalitan ko na siya ng transistor sa horizontal. So ito siya guys, yung nakalagay dito. So pinalitan ko na siya ng horizontal. So yun siya. So ngayon, next kong gagawin is ititesting ko na siya guys kung mag power na. So yun guys, kakabit ko muna siya, tapos ititesting ko siya kung gumana na, kasi yun lang yung nakita kong problema dito ng chinig ko. So yun, so kakabit ko muna siya guys. Itong para sa degaussing coil na connector, kailangan lagi nyo siyang ilalagay sa may posistor. Ito yung posistor, dito siya nakakonect palagi sa may posistor, kasi yung iba na babaliktad dito, ito dito yung na ilalagay. So pag may posistor para sa degaussing yan guys, meron namang para sa line in sa AC. Pag may makita kayong fuse tapos may port dito, so para sa saksakan yan guys. So yun, dapat hindi kayo magkakabaliktad dito.
Meron kasing mga board na yung para sa digusing, may times na malapit siya sa may mga diode. Akalain mo na doon siya nakakonect pero hindi pala. So yun guys. So ititesting na natin siya guys. Ay, connect ko pala ito. Kulang pa pala. Connect ko lang. So titestingan na natin siya guys. So yun na guys, okay na. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video or sa pag-aayos. So dito na lang guys.